and thanks God it's Friday, and welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is David Noveno, your host for Season 3. Ayan mga ka-coffee mates and ka-coffee mates, first and foremost, I would like to greet everyone a happy New Year. Ayan, bagong taon, bagong buhay na naman para sa ating mga first year resolution. Ayan, baka naman meron kayong mga New Year's resolutions, guys. You can share it on our comment section and using the hashtag First Son Production, New Year's Production. Hindi, joke lang. Gawa-gawa ng hashtag, no? But you can share your, di ba, your New Year's resolution para mabasa naman natin. Ayan. And today, we have another very special guest. But before anything else, syempre, would like to thanks first our sponsors. Diba? Unang-una na dyan ang Hesinea Aesthetic Clinics. So if you want to have a beautiful, glowing and radiant skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. So we have branches in Shaw Boulevard in Mandaluyong City, and the other one is in Enes Amoranto in Quezon City. So for bookings, treatments, and reservations, you may directly contact them at 0929-275-1014 or 0906-208-8183. They are open every day from 10 a.m. to 8 p.m. So if you want to have a beautiful, radiant, and glowing skin, Hesinea Aesthetics. And of course, we also want to thank Pamper City by OMG. So this is the Aesthetic and Wellness Center, the very first and largest Pamper City in the Philippines. Ayan, Pamper City by OMG, your luxury escape. Yeah, and the numbers are flashed on the screen. So if you want to have reservation, you can directly contact them. Yeah, they are also open and the address are also flashed on the screen. And of course, we'd like to invite everyone to please do follow, subscribe, and like our official fan pages. For Ignis Novos Artist Management, we have in Facebook. That's Ignis Novos Artist Management. And also in Instagram, it's Ignis Novos Artist Management. And also in TikTok, it's at ignisnovus.official. And of course, ang ating mother production, hindi natin pwedeng kalimutan yan. First Son Production, you could follow us, subscribe, di ba? And, hit the yellow button para lagi kayong aware of the newest uploads and contents of our production team. So, sa Facebook, we have First Son Production, which is same thing with our Instagram account. It's First Son Production. And if you want to view our educational contents, ayan, mga teasers ng mga theater, corporate events, and all the activities that we are doing with First Son, ayan, pumipiyok po tayo, nagbibinata. With First Son Production. So, punta na sa YouTube account namin at First Son Creatives. Ayan, and also our live streams every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Unang-una na dyan ng Chikahan with Mami Ray every Mondays, ayan, 7 p.m. Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion Partido every Wednesday naman yan. And of course, every Fridays, we have Coffee Chat with the Ven Noveno. So make your 7 p.m. a habit with Ignis Novos Artist Management. Ayan guys, so hindi ko napapatagalin dahil ang ating special guest for today ay siya lang naman po ang Managing Director and Co-Founder of Arcos Multimedia. He is also a Film and Visual Effect Program Chairperson at iAcademy. So let's all please welcome Mr. Ken Leviste. Ayan. Welcome, nice to sir. meet you. Welcome. Welcome to Coffee Chat. Magandang Ayan. gabi sa inyo pong lahat. It's an opportunity and an honor to be invited here in your special show. Nakakatuwa. Ayan. So, welcome, sir, dito. Dito, chill-chill lang tayo, di ba? Yeah, so if whenever you like it, may coffee tayo dito. Just take a sip anytime you want. And of course, sa ating mga live viewers, guys, if you have any questions now for Sir Ken, just drop your questions on our comment section and babasahin natin isa-isa yan. Itatanong natin directly, syempre, with Sir Ken Leviste. Ayan, so Sir Ken, siguro this is just a warmer, no? Pwede mo ba kaming kwentuhan, sir? Paano ka ba nagsimula in this kind of industry? Feel ko parang nasa parehas din ako with the First Son eh. Parang nagsimula lang sa
Alam mo yun? Oo. Gusto lang mag-create, gusto lang gumawa ng story at pelikula way back when nung hindi pa masasakit ang ating mga likod. Yes. Ng mga ano pa tayo, ng mga petit pa tayo, mga teenage years na, ayun, gusto ko lang gumawa ng film talaga. Filmmaker, I do it with my friends, with my college buddies. Tatlo kami magtotopa. Tapos, ayun, passion project lang kahit wala kang kinikita eh. Basta, alam mo yun, nagagawa namin yung craft namin, gumagawa kami ng mga VFX and animation. Then, eventually, syempre, pag medyo tumatanda ka, pero may mga girlfriend kasi kami nun, kailangan namin ng pan-date. So, naisip namin, why not pagkakitaan natin tong passion natin, di ba? Para may pang-date tayong tatlo, di ba? Correct. So, parang yun yung siguro naging origin ng kaya kami nabuo dito eh. Kailangan lang namin ng pan-date siguro. Well, may iba pa naman pinagkaagastasan, pero malaking factor na kailangan may pang-date kami. So, ayun. Then, eventually, we've decided na, ayun, gumawa lang muna ng small production, tumanggap ng mga small budgeted client works. Then, ayun, nandito na kami ngayon kung ano na pinagagawa naming kalokohan. Pero kami pa rin naman yung tatlo. At siguro, hanggang ngayon, kailangan pa rin namin ng pang-date. Uy, pero totoo yan, sir. Yung kwento mo na yan. Kasi sa production talaga, most of the stories that I'm hearing, ay, gusto ko lang po kasing gumawa nito. Doon talaga nag-start Passion talaga eh. It's really passion, di ba? Kasi if you don't have yet clients, no, kasi syempre, we have to work it on eh. Kailangan mong trabahuin yun, di ba? You have to build your own portfolio, let's say. Yes. Diba? And doon ka talaga magsisimula. Sir, maalala ko lang, naalala nyo ba kung ano yung first content na ginawa ninyo? Ang first project namin na ginawa, napaka-memorable niya. It was sa FEU kasi kami graduate, sa FEU Tech. Ang unang project namin na ginawa is the Christmas Station ID ng FEU Tech. That was way back 2018. So, hindi kami bayad doon. Passion lang. Passion lang yun. Gusto lang namin magbida-bida sa school namin. Yes. And eventually, because of that, na-discover kami ng university namin, next year, 2019, may budget na. Ayun. Kaya very memorable siya kasi it's the launch pad for us. Yes. And ito yung sinasabi kasi nila na sometimes you have to take the risk eh. Kasi hindi mo alam kung ano magiging ripple effect niya in the near future. O gaya nga yan, nag-try lang kayo. Tapos nagkaroon na ng budget and then nagsunod-sunod na, meron na tayong mga clients. Now, sir, kwentuhan nyo nga naman kami. Kasi kanina, di ba, we're having a conversation about ano-ano yung mga naging projects nyo na. Yan. Kasi balita ko, iba, it's very diverse eh, di ba? From shampoo to, yung mga grains, mga bigasan. Ayan. Bigasan. Kung hindi ako nagkakamali, meron pa yung barko, di ba? May Kaya barko. kwentuhan mo nga kami, sir, about dyan sa mga naging projects niya na yan. Okay. So, sa Arcos Digital kasi, ayun, multimedia arts students kasi kami when we were in college. So, marami kaming pwedeng gawin bukod sa video. So, nag-animation kami, nag-film kami. So, ayun, I'm happy naman to share na 6 years na rin namin ginagawa to. So, ayun, marami na rin kaming naging clients. But usually, umiikot lang yan sa 3 C. So, yung mga ginagawa namin. Commercial, content, and corporate. Corporate. Commercial, ayun nga, yung mga TV and digital ads, brand ads, yung mga ganon. Then, corporate AVP, kagaya nga nun, sa barko, saka sa bigasan, yung sinasabi mo kanina. Corporate events, corporate AVP, and of course, contents such as films, vertical series, mga TikTok contents, mga reels ngayon, yung mga brain rot na nakikita mo sa Instagram or sa TikTok, kahit ganun, gusto na ng mga kliyente namin yun ngayon eh. And yan kasi ang ano ngayon, di ba? Yan ang mabenta right yan yung yan yung mabenta kasi media. talaga. And especially, mas tutok na yung tao sa cellphone. Yes. Bukod sa nanay ko, di ko nga alam kung sino pang nanonood ng TV eh. Sa totoo lang. Kasi parang sa totoo lang right now, ang hirap na manood ng mahahabang contents. Actually. Usually, ang mga gusto nila yung maiksi lang, a minute, ganyan, no?
So, sir, wait lang nga, ikakat ko lang yung kwentuhan natin kasi feeling ko binubulungan ako ni Peter na marami daw tayong nasa comment section right now. Ayan, basahin muna natin. Ayan, hello everyone. So, unang-una si Zaira Villanueva. Hello, magandang gabi po sa inyo. Yan, Lyra Angeline Reyes Gaa. Yan, good evening po and Happy New Year. Yan, magandang gabi po sa inyo. Josh Alfred, ayan, maraming salamat po. Yan, for dropping by. Franz Lauren Adoliente, Opuan. Hello po, Sir David. Hello. Yan, Gerald Kayabiyab. Hello, magandang gabi po sa inyo and Happy New Year. Lorraine Biglang Awa. Hello po. Yan, magandang gabi. Bebs, of course. Bebs, ayan. Good evening sa inyo. Good evening Lara, po. Maxine Palma. Yan, Happy New Year. Ano ibig sabihin ng may star? Ibig sabihin ba nag-drop ng star yun? Maraming salamat po. Baka Yan. Di ba ganun yun? baka Tama nag-donate ba? pag ano. Naku, maraming salamat po sa stars. Ayan, feeling ko masarap ang magiging kape natin. Ayan. Ay, hello po, Eager. Si Mami, ano pangalan nito? Si Mami ni Zaira. Ayan, hello po. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, good evening. Ayan, Josh Alfred, hello. Ayan, at may pumapasok pang mga comments. Magandang gabi po sa Magandang inyo. gabi po sa inyong Peter lahat. Charles, and my mom, hello ma. Angeline, ayan. Sino pa? Risk Taker Ryan, Christopher Jao, ayan, hello. Elang Salga, good evening, Happy New Year po, ayan. Magandang gabi po sa inyo, and thank you so much for dropping by. Guys, if you have any questions for Sir Ken, drop your questions and we're going to ask it directly to Mr. Ken Leveste, sorry. Ayan, so sir, Leviste, Leviste. Leviste, ayan. So sir, balik tayo sa kwentuhan natin a while ago, no? So, nakita ko kasi, di ba, a while ago, nagpe-play yung portfolio nyo and merong animation. Akong nakita. So, you're also doing animation, sir. Animation. Yan, what's the difference between yung live Live action. versus animation pagdating sa production? Pagdating, yun naman kasing kagandahan sa amin, versatility. Well, marami kaming kayang gawin. Sa animation kasi, may ibang team kami doon na mas into animation talaga. Oh. Then, meron na namang nasa video production. Nice. And ang pinagkaiba kasi, pag sa animation, mas imaginative and mas explorative siya. Kasi, tawag doon, di naman kailangan maghanap ng totoong location eh. Correct. So, para ka lang nanonood ng cartoons, ng gano'n, ng Disney. Yun yung pinagkaiba. Sa personal experience nyo, sir, anong mas mahirap gawin sa production? Is it the animation or yung merong live na tao? Kasi, di ba kung hindi ako nagkakamali, nung unang panahon, ang animation, isa-isang drawing yan, di ba? Oh, actually, mano-mano. Sa ngayon, ayun, may mga animation apps na, mga Toon Boom. Pero for me, mas mahirap para sa akin yung animation. Well, kasi tawag doon, ayun, mas tedious kasi siya eh. Especially sa editing, saka sa pagbuo pa lang. Gagalaw lang yung kamay mo na ganyan. So, by 24 frames, kung hindi man 24 na drawing, imamano-mano mo yung keyframe niya. Parang ibig sabihin nun is, ganun pa din naman siya, step by step pa din. Frame by frame, no? Ang pag-edit. Ang paggawa ng animation, ganun siya kahirap. Pero at least, ang pros naman nun, hindi mo kailangan ng sobrang daming tao. Unlike sa live action. So, for me, para sa akin lang naman, mas mahirap yung animation kasi more on sa film ako eh. Pero iba naman tao gumagawa sa amin yan sa animation. Sa animation. May nag-drop ng question po rito and I think mga natin to. Sorry, ayan, Mami Ray, magandang gabi po. Hello, magandang gabi. Ayan, may question po si Lara Palma. Ano daw pong software ang ginagamit niyo for animation? Kasi I know, ang dami ng apps ngayon na naglipa na, di ba? But on the professional world, sir, kayo personally, anong ginagamit niyo? Ang ginagamit depende kasi, pag 2D animation, ang ginagamit namin usually dyan, Toon Boom Harmony, Adobe Animate, saka Adobe After Effects. So, pag 2D animation. Pero pag 3D animation, ayan, yung libre na Blender, Cinema 4D, yun yung usually na mga ginagamit namin. Maya, ayun, Maya.
So, I think, baka may MMA student yata, or animation student yata. So, napaka-specific ng Yes, tanong eh. oo. Pero ano lang naman yun hindi ako into animation pero kaya kong sagutin, pero hindi Mm-mm. animation ang forte ko. Yes. Pero thank you for the question of that. Yeah, and Mm. it's something na talagang ang technology right now, no, nag-e-evolve siya na nag-e-evolve na at least right now we do have those kind of softwares or Mm. applications. So, pwede na for use for developing such contents. Mm. No, yung mga, lalo yung mga mahilig sa anime dyan, sa mga cartoons. Oo. Ayan. And then, sir, maiba lang ako ng konti, no? Kasi if I'm not mistaken, you are somehow related with iAcademy. Pwede niyo ba kaming kwentuhan, sir? What is all about naman? Actually, right now, I am the program head of Film and Visual Effects program of iAcademy, School of Design and the Arts. So, ayun, handle ko yung buong course or program wherein nagtuturo kami doon sa mga artist na who wants to be a filmmaker and a visual effects artist. And right now, parang isang sem pa lang ako, kaka-hire ko lang last August 2025 And currently, right now, I'm working there. Hindi lang naman ako, nagtuturo pa rin naman ako kasi both my parents are teacher and most of the family teachers. So, akala ko makakatakas na ako kasi tita ko, lola ko, tito ko, teacher, Puro mama ko, teacher papa, na. ako, graduate ako, artist ako. Drawing, edit, video. Wala, nandito rin pala ang laglag ko, magtuturo din pala ako. So, it's in the blood pala talaga. Yes, So, it's in ayun, the blood. that's what I do. So, I've currently 4 years na ako nagtuturo. Wow. Mm-mm. And ano naman ang pinaka-hindi nyo kasi syempre, you're working with students here, right? Gumagawa Yes. kayo ng mga films, mga short films, mga thesis films, and whatsoever. Mm-mm. Ano naman ang pinaka-hindi nyo makakalimutan, sir, na experience with them? As a professor? As a professor, yeah. Siguro, as a professor, ang hindi ko makakalimutan during my 4 years is yung gumagawa kami ng projects together. Wow. Kasi di ba mahabang process yan from concept to yung mga may for auditions. And total, nandiyan na tayo sa mga auditions na yan. I think, di ba sir, you are also doing TVCs, no? And you're also doing mga go-sees and whatsoever. Sir, meron pa kayong maipapayo for those individuals natin na who wanted to venture in this kind of industry? Kasi yung mga artists natin, di ba? Ayan, sa inyo po ba, as a casting director, no, ano ba ang tinitignan ninyo for a specific person to get hired to do that as an actor ba? As an actor, yes. Actually, syempre bukod sa yung set cards, VTR, I think we know that sa mga mga nagti-theater, Yes. mga gustong umacting talaga. Bukod doon ang ginagawa ko talaga, para kung gusto ko makuha talaga yung artista, i-impromptu ko siya. As in, improvisation. Like, uma-acting ka. May mga ganon. Tapos ang ginagawa ko, tangina naman, Daven, bakit di mo pa niluto yung pagkain? Tawa-tawa ka dyan. Kala mo natutuwa ako sa'yo? Wow. Ginaganon ko talaga. Nagugulat sila. At nagugulat naman ako, binabatuan din ako ng lines. Tay, alam kong hindi kita tunay na ama, pero sana isipin mo na mahal rin kita. Doon ko na, pag mabilis sila nag-react, parang agad-agarang audition na yon. Wow. Ganun binibigla ako. Natatawa sila, pero at the same time, pumapatol naman sila. Yes. So, ayun, kaya most of my artists, usually doon ko nakukuha. Binibigla ko sila. For improvisations talaga. Improvisation talaga. Yan guys so it's a tip. So usually nangyayari yan sa mga casting na face-to-face, di ba? Kasi syempre, di ba, may mga artist kasi na bigla na lang magugulat, stun sila. Sometimes, guys, ganun talaga. Magugulat na lang kayo, lahat ng mga nandun baliw. Lahat, magulat sila. Yes. Kasi di ba, ewan ko, parang innate kasi sa personality ng mga actors, yung bigla-bigla na lang mag-acting, di ba, sa harap ng maraming tao. Ayan, may question po si Mami Ray. Sabi niya, totoo po ba na ang TVC auditions dapat medyo overacting? So, is it on the top ba ang ibig sabihin ni Mami Ray dyan? So, parang overacting daw dapat. So, sige, good question
ang question ni Mami ay, dapat ba overreacting pag nag-a-apply ka sa TVC? Mhm. So, usually, oo. Mhm. Kasi, pag TV commercial kasi, mas parang sabog ang emosyon yan eh. Parang sa theater din Yes. yan eh. Oo. Kailangan overreacting talaga para makita mo agad. But, sometimes kasi, kahit overreacting ka, lahat nag-overreacting, paano ka mag-stand out? Mhm. So, yeah, to answer that, yes, madalas ganun. Kasi kailangan makita agad ng director kung paano mo gagawin yung eksena. Like, 'di ba? Lagi namin sinasabi yun eh, pang-commercial na kain. Pag-consumption Ganon, videos ganon. talaga, di ba? Pag-iinom ng kape. Mm. Pero pa aamuyin muna. Aamoy pa. Aamoy pa. Di ba? Ganun pa yun. Oo. Pero lahat kasi, ganun ang mag-react. So, isip ka ng something na mas mapapansin ka. So, just a tip lang naman. Pero nasagot ko naman, yes. So, by default, yes, no? Yes. Pag Pero TV commercial, pag TV TVC. commercial kasi yung tanong eh. Pag TVC. Pero syempre, ibang atake yan if it's, like for example, for a film, di Yes, ba? iba. Depende yan eh kung ano yung request na personality or yung character nung ina-applyan mo. Ayan, uy, may naglapag ng stars. Nako, maraming salamat po, Sir Josh Alfred. Ayan, sana po maulit mo na. maraming salamat po. Thank you po sa paglalapag ng stars. Ayan. Now, sir, ang haba ng journey natin, di ba? Ang dami ng dinaanan natin. Ngayon, my question is this. Ano po yung pinakamahirap or yung pinaka-biggest hurdle that you have encountered on your career? Naparelapse ako dun Oo nga. Anong pinakamahirap? Well, lahat naman naranasan to. Yung mag-umpisa. I think that's the biggest challenge in my life. Kasi graduate ako pandemic 2020. Oo. Kalagitnaan ng pandemic. Nagsara ABS. Yes. So, pagka-graduate ko, hindi ako nagtrabaho. Kasi manghirap maghanap ng trabaho nun. Ang una kong venture, ito talaga agad. Yung agency namin na Arcos Multimedia agad. So, I think that's the hardest nung sinimulan namin siya. Kasi walang kasiguraduhan yun eh. Kung kikita ba kami, magsasucess ba kami, may makakain pa ba kami. Yes. Yun yung pinakamahirap for me nung sinimulan yun. Challenging naman eh, challenging. That's the most challenging part of my journey so far. Natapat ba ng pandemic, Natapat ng pandemic. Wala pa kaming, wala pa kaming Sinovac nun. Nagsushoot kami, sumusugal kami. Yes. Kasi lahat talaga kailangan sumugal during that time. Di ba? Kasi kung hindi ka susugal, asa ka lang sa pabigay. Naku, Diyos ko po. Pahirapan talaga nun, no? And then, pero, sir, is it the same or yun din ba yung biggest sacrifice that you have made through your career? Actually, or it's a different story naman ng sacrifice? Actually, oo. It's one of the biggest sacrifice. Kasi, parang nabasa ko rin kanina sa comments, ang tapang daw eh. Which is, that's the biggest sacrifice din as well. Kasi, pwede naman akong mag-normal na trabaho na 8 to 5. Stable yung kikitain ko doon. Hindi ako mawawalan ng trabaho. Hindi ako mag-iintay every month kung may project ba ako. But, I took that risk kasi alam ko, papakatotoo lang ako, mas yayaman ako doon. Galing ako sa hirap eh. Lumaki kaming nakatira sa, sa mga destitute area eh. So, ayun. For me, that's the biggest, na tawag dito, na risk that I took. Talagang sugal na, sir. Sugal talaga. Hindi ba kayo natakot naman or, bukas ba? Anong gagawin natin? Kikitain ba? May project ba next month? Nakatakot. Kasi syempre, it's everything comes from scratch, di ba? From scratch. Wala kaming experience, wala kaming puhunan. And then kayo naman, sir, kasi syempre nandun na ang Arcos, di ba? And we're trying to build it up during those days. No? Kayo naman, sir, personally, no, especially for those who are watching right now, can you tell us something, and for those individual that wants to start in this kind of industry, ano pong mabibigay ninyong biggest advice for them?
lalo na yung gustong magtayo ng sarili ng multimedia right now? Ah, actually hindi ko siya mare-recommend, eh. Kasi risky siya, eh. Hmm. Ano, malaki tsansang pumalpak mo at pagalitan ka ng nanay mo, eh, na I Hmm. told you so. Hindi ko siya mare-recommend, pero sige, ang mapapayo ko na lang is, hindi ko siya mare-recommend na magtayo din kayo ng business nyo agad-agad pagka-graduate. But what I can just advise is lakasan lang yung loob, be ready for failures, at hindi ka kikita agad. Hindi ka agad magkakapera. So, yun na lang. Be ready for that na lang. If you want to take that jump. Mhm. Ayun. Totoo yan, no? It's really risky at kailangan Oo. talaga malakas loob mo, eh. And, well, hindi naman natin sinasabi, di ba, na huwag kayong mag-take ng risk kasi if there's really a high chance na Mm. mag-fail ka. Pero kasi the failure itself, sometimes yan yung magbi-build up sa'yo, Mm. di ba? So, napakagandang advice. Just continue. Tuloy mo lang. Di ba? Mm. Kung ano yan, kung may nasimulan ka na right now, push mo lang. Di ba? Yeah, but then again, hindi po nire-recommend ni sir. Hindi talaga. Unang-una, madi-disappoint parent mo sa'yo. Ang hirap din kasi sagutin nun pag family reunion. Mm. Kunyari, graduate ka na. Ano trabaho mo? Freelancer po. Ano yun? Magkano sweldo mo? Well, yun lang naman. Parang hindi mo siya mapagmamalaki agad kasi. Mhm. Mm-mm. Pero tingnan nyo naman right now, di ba? Kung hindi kayo nag-take ng risk dati, sir, di Oo. ba? Yung mga commercials yung mga TVs, yung mga projects ninyo Mm. right now, Oo. bigatin. Yung portfolio nyo pala kanina, may mga artista ako nakikita doon, eh. Oo. Diba? It's really, a jump of faith talaga siya. Mm. Yan. Sorry, Peter, I think may question si Mami Ray, but yan, sabi, meron daw po ba kayong na-experience na isang audition na hindi niya ma-deliver yung gusto niyo tapos nag-walk? Alam mo, I like this question, no? Ang intriga. Kasi- Gusto ko to. Parang mas nakakabuhay ng dugo yung mga Yung ganito. mga ganyan, Oo, yung di mga ba? pang Tito Boy na tanong. So, meron nga ba, sir? Merong hindi makuha yung lines, hindi makuha yung act. Bata kasi, bata eh. Parang child audition siya. Oo. Mm-mm. Hindi niya makuha yung ano namin. Pero kasi bata, kailangan namin magano. Patience. We don't have to be rude na, Oo. kaya mo yan, baby. Sige, you say it one more time. Another. Ginaganon siya nung AD ko, kapatid ko si Kim. So, niya, sige pa, ano mo lang. Pero hindi talaga makuha nung bata. Mm. Oo. So, inayaan na lang namin. Pero after that, pagkapunta niya sa nanay niya, umiiyak. Umiiyak, kumagulgol. Takot siya. Ang hirap tuloy kausapin ng nanay na, hindi magaling eh. Hindi namin kukunin. At paano mo rin papagaangin yung loob ng nanay at ng bata? Mm. So, ayun, pag hindi makuha, wala pa naman nag-walk out, pero natural yan. Hindi siguro sa akin. Baka siguro sa ibang kilala kong direktor. Nangyayari kasi talaga eh, di ba? How about sa mga hindi bata, sir? Yan. Gusto ko lang marinig. Meron ba? Walang nag-walk out, pero meron akong na nasabihan ng hindi magagandang words. But hindi sa audition eh. Parang acting workshop. Workshop. Kasi sa acting workshop na rin na yun, you get a chance to get projects from marami kaming direktor. Oh. Oo. Pero nasabihan ko siya ng hindi maganda talagang talaga. Oo. Pero mas malala yung sinabi ng mga ibang kasama kong direktor. Oo. Ako medyo mabait pa ako eh. Oo. Pero yung ibang kasama kong director na mas experience, ang lala magsalita. Naku po. So, yun na lang po. Pero be ready for that, guys, if you really want to do acting. Tibayan ng loob talaga. Exactly. Oo. Yes. Totoo po yun. May mga masasungit pong director, mumurahin ka. Gago, hindi mo makuha yung line. Ay, sorry, pwede ba magmura dito? Ay, pa-edit na lang po, pa-bleep. Wala bang ganun, sound effects? Well, totoo yun. Ewan ko, totoo yun, na-experience mo na ba yun? Ay, Diyos ko, sa theater, ang daming ganyan, di ba? Ay, actually, oo. Hindi ko babanggitin na, nababato kami minsan ng mga bote, well, kasi, di ba, gano'n naman talaga, kaya nga ka mag-workshop, kailangan mo talagang tutunan, Tutunan talaga. Palakasan talaga ng loob doon. Yes. At saka, magiging cause of delay ka kasi kung, alam mo yun, take cut ng cut. Ano ba? Lalo na pag na-time mo na ba yun, pupunta ka ng practice or workshop, di mo kabisado lines.
Oh, 'di ba? Ba't ka Ikaw, pumunta ikaw, do'n, 'di ganun, ba? na-try mo ba yan? Na-try mo Ay, na? kasi usually sir ang Ah, workshop na pinupunta namin on the spot parating. ah, Yes, ibibigay yung materials ngayon, o mamaya deliver mo kaagad, gano'n sila higpit sa amin. Si Direk Rodel, hello Direk. Pero marami akong natutunan kay Direk Rodel sa gano'ng, hmm, tawag dito, sa gano'ng way niya of workshop. Kasi totoo nga mm, naman sa mga TVCs right now, 'di ba? Or mm, even sa mga, teleserye, bibigay sa'yo yung script, mamaya na ang shoot. mm. So, patibayan talaga ng loob. Ayan, may naglapag na naman, Diyos ko. Maraming maraming po salamat po sa star, Miss Lara. Ayan. Naku, mukhang masarap ang magiging kape later, ah. Salamat, salamat po. Ayan. Uy, tanong ni may follow-up ulit si Mami Ray. Nababato ng rambutan, ay hindi pala 'to question, para pala sa amin 'to. Kasi nababato kami ng rambutan, ng Ah, lapis, at kung ano-ano pang oo. nasa ano, kasi kailangan you have to be ready talaga. 'Di ba, kailangan parating on point ka kung ano yung kailangan mong i-deliver. Ayan. Ayan, may question si Lorraine, biglang awa. Is looks necessary even if it's only in acting or theater workshop? Maraming, sige, ang ganda ng tanong. Required ba ang looks 'pag Looks. 'pag nag-audition Mhm. sa theater or workshop? Ang daming nadi-discourage diyan, Devin, 'pag ano talaga, 'pag nag-audition kasi Yes. usually nung bata tayo, 'pag maganda or pogi yung anak, anong sinasabi? "Ay, ang ganda ng anak mo, puwedeng Oo. mag-artista." Eh, paano kung Yes. 'pag matalino? "Ay, puwedeng sa Quiz Bee, matalino 'yan." Eh, paano tayong 'pag mga ano lang, normal lang, oh, 'di ba? So, nagkakaroon ng stigma bata pa lang na Mm. porket wala kang itsura or sakto lang. Ako, aminado ako, hindi ako gwapo. Mhm. Oo. Pero ayun nga, ano dito, nadi-discourage yung mga magaling umacting or gusto mag-try mag-acting because of the looks. Kasi Yes. nagkaroon tayo ng ah, culture na acting are just mostly for good looking. Yes. So, for me, hindi. Hindi po required na maganda or gwapo ka to act on theater or on screen. Mhm. Kasi sa panahon ngayon na woke na lahat, may iba't ibang roles na for us. Totoo. Oo. Yes. Kaya hindi po, wag po tayong ma-discourage if sakto lang po yung looks natin kasi ang labanan pa rin po dyan at the end of the day is your craft, your act, and of course, your confidence. Mhm. Ah, Totoo 'yan kasi well, there are roles na kailangan may itsura, mm. kailangan fit ka, 'di Oo. ba? Pero there are also roles na hindi required 'yon. Mm. Like for example sa'kin, yung medyo may kalakihan tayo ng konti, meron at meron binabagayang mga roles kaya Natatawa ako sa ano, unang encounter natin, naghahanap ako ng plus plus size size, model. Ay, ako hindi niyo ba natatanong, Ah, minsan na po akong nag-set ng set card kay Sir Ken. feel ko na feel ko bakit hindi kita tinanggap. Ano? Nag-PM ka. Dapat sa email Email sinesend. ba Oo. dapat? Siguro nga, Baka di baka mo nga. nabasa yung instructions. Siguro nga. Eh, di sana ikaw yung nandun. Kasi 'pag 'di ba usually dun sa mga Facebook page kasi, Oo. dalawa kasi yun, it's either email, may iba pinapa-PM nila. So, Oo. siguro baka ang nasa isip ko baka puwede PM. PM. Piniem ko na lang yung mga Sayang set cards. naman. Pero yun, tama Yun. naman, may binabagay ang looks at Yes, criteria ang each, ano talaga, correct. projects. Oo. Yeah, especially kung ang client mo, let's say, pampapayat yung client mo, alam mo naman ang kuhain dun yung sobrang payat, 'di ba? So, Oo. it's really depends on the ano, kung ano yung product, 'di Mm. ba? Yan. Kaya thank you for that question, medyo Mm. naano ako dun, napa-motivational speech. Yes. Ayan. Pete, sorry, meron pa ba tayong comments? Tignan nga natin, mabilis lang, like real quick. Wala na. Okay, sige. Sir, mabalik tayo dun sa usapan natin, no? So, right now, Arcos Multimedia, and then iAcademy. Maliban dun, sir, meron pa kayong ibang activities that you're doing sa buhay, di ba? Ah, like hobbies ba 'to? Ang ano? Hobbies or ano ba, kahit mga pagkakakitaan or something na outside the industry naman. Oo nga 'no, napaisip ako dun, Sa sobrang babad ko sa trabaho. Meron po akong 7 anak. Aso, Aso, oo. okey. 7 po aso namin sa bahay. Kaya lagi nilang sinasabi, kayod 5 anak daw ako, 7 kamo. Oo, 7 yung aso namin sa bahay. So,
Siguro, ayun, spend time with my family. Yun Mhm. siguro, lumalabas kami. Tipong biglaan, gigisingin ko yung kapatid ko, Kim, kain tayo. Parang yun pa lang so far eh. At syempre, to hang out with friends because I still want to have a life na pero aminado ko doon na, oo nga, napaisip ako, puro ko trabaho. Other than sa teaching and doing films or producing, ano nga, shucks. Parang wala nga. Sige nga, magre-reflect ako pa uwi. Ano yung pwede kong gawin? Actually, the reason why, sir, na-ask ko yan, because my follow-up question is that, if right now, di ba, you're already established with work, di ba, ito yung mga things that you're doing outside work, but is there any regrets in your life na pinasok mo tong industry na to? Grabe yung tanong mo, Tito Boy, Sige, hintayin ko na lang mamaya yung yung hindi pwede sex or chocolate, hindi ata pwede dito yun eh. Pero sige, regret. Okay. Ang regret ko lang siguro is in doing what I do right now is masyado kong gustong gawin na hindi ako makapag-focus sa isa. Mm. Sabi nga nila, 'di ba, ang bangkang tumatawid sa dalawang ilog. Ilog. Ang bangkang tumatawid sa dalawang ilog ay walang patutunguhan. Ewan ko kung yun ba yun, basta parang ganon. Oo. So, ayun, hindi lang ako mapakali. Pero regrets na sobrang, sayang, dapat ginawa ko to. Sayang, ginawa ko. Wala naman. Wala naman so far. Siguro totga, tao. Feeling ko pamunta ka dun eh. Meron sa tao. Pero sa career choice, wala. Wala naman. Because I love teaching and I love doing. Yes, and maganda yung kilalagyan nyo right now. Yun ang mahalaga, and I think you're enjoying it. Diba? Yun yung pinakamahalaga. Now, sir, for those individuals naman that they really wanted to start their career. Now, let's say, hindi naman, not necessarily with multimedia, baka as a different aspect of the same industry, ano ang maibibigay ninyong advice, lalo na dun sa mga individuals na nagsisimula pa lang, let's say as an actor, yan, or actresses. As a director, as a director, yan. Sige. Usually, yan din madalas tinatanong sa akin pag sa mga nasa seminar workshop ako sa other universities. What can you say to those aspiring actors, filmmakers, or creators? Tatagan yung loob. Just be brave. Yun ang ano ko nun eh. Kaya ko siya nasabi kasi meron akong tweet dati. Twitter pa tawag dati. X na ngayon eh. Meron akong nakitang tweet dati na nagmamakaawa ako sa Twitter. Tumatanggap po ako ng editing, ng video shoot photography. Parang awa nyo na po, pangbayad lang po ng bills. That was, I think, 2017 or 2018. I saw that tweet. Then, nag-resurface siya sa lintik kasi sa Facebook na to eh. Ganun eh. Ipapamemorize sa'yo eh. Nagtothrowback. Then, when I saw that, then, na-realize ko how desperate and how lugmok ako before. But, what I thank myself back then is I never gave up. So, yun yung mapapayo ko. Nire-share ko yun, nire-story ko. Ang drama. Thank you 2018 self. You never gave up. Sunod-sunod yung heart reacts. Di ba? Kasi talaga, sometimes kasi i-challenge tayo ng time eh, ni Lord. Ayan. Pero kasi once you've kapag kailangan lang talaga strong passion eh. And lalo na in this industry, ang laki ng kompetensya natin dito, di ba? Ang daming naglipa ng productions, ang daming naglipa ng gusto mag-artista, di ba? So, kailangan talaga matatagan loob mo and push lang ng push. Just never give up. You will thank your past self with that. Yes. Magugulat ka na lang, may magre-retweet ka. Di ba? Yung old post mo na pala tong mga to. Ayan. Hindi ko nga sana naka-inspire tayo ng mga live audience natin eh. Ayan, may question dito from friends. Lauren Opuan. Sir, if kayo ang tatanungin, mas prefer nyo ba ang animation prod or video prod? Filmmaker ako sa video prod. Video prod. Video yes. Prod. Kasi yun talaga ang
forte ninyo, no? And Mm. then the animation part is like part of the multimedia group, Mm. right? So sa Ganun na yung mga services. tanong may Oo. placard ka ba dyan? Happiness or chocolates? Mabilisan na, no? Fast Mabilis ang mga questions ganun, no? na mga Sony or Canon? Hindi ba ganun? Sorry, ibang show pala yun. Sir, ito naman, this is just a theoretical question, no? Let's say for example, kung mabubuhay ka ulit on your next life, no, would you rather choose to be yourself pa rin ba? Or would you like to try yung buhay naman ng ibang tao? Buhay naman ng ibang tao. Kasi, parang ano ba, matay ko naman, like, alam mo yun, syempre, as a writer, as a filmmaker, you're doing a lot of characters, and sana Yes. ganito ako, sana ganyan ako. Mm. Ang pangarap ko nung high school, maging Wattpad Prince Charming, yung mga heartthrob sa Wattpad, yung parang si James Reid, mga Yes. ganon. Oo, yung mga ganong tipong, gusto ko maging, ayun, naka-sports car ako, pupunta ako ng high school, susunduin ko yung, yung girlfriend ko, na normal girl. Pero wala pang side character ako sa buhay na to. Happy naman ako kahit side character lang ako. So yes, eventually ibang buhay naman. Ibang buhay naman. Ay naman. Explore naman natin yung Explore iba. naman natin. Alam mo sir, pangalaw pa lang kayo sa amin na sumagot na pipiliin nyo yung ibang buhay naman ng ibang tao. Well, siguro ay feeling ko, kasi parehas kayo ng perspective feeling ko the reason why it's because you are a writer, you're also trying to explore things, di ba? Kasi it would become part later on of your imaginative self Kasi alam mo yung mga kilala kong writers kasi sir, no? Talagang pag nagsusulat, pumapasok sila sa ibang karakter. Di ba? And then, I don't know, siguro it's really one thing, no, na hindi naman masama, i-try natin yung ibang buhay, di ba? Ano ba naman yung ibang Oo. buhay? Sawang-sawa na ako. Hindi naman, parang araw-araw na akong filmmaker saka teacher Totoo. Ay, ito, may question ulit si Franz, may follow-up. Alam mo, sir, usong-usong AI right now, di ba? So, what's your take daw po on those people who use AI in creating video content and animation? What is my take on taking AI for using in video and animation? For me, Davin, it's just a tool. I support in sometimes using it as a support. Hindi yung yun mismo yung gagamitin yung material. Kasi kailangan ko maging practical One best example kaya ako ginamit yon. Yung kliyente, kailangan niya ng storyboard within the day. Mahirap i-drawing yun. Yes. I need to comply. So, I need to use something na mas mapapabilis yung trabaho ko. Correct. Parang ganun lang din naman yan noon nung panahon na wala pang GCash, pupunta tayo ng bayad center. Correct. It's just a tool, parang ganun. So, wag lang natin abusuhin na lahat inasa na doon. Lahat inasa na doon. I made a film directed by Ken Lebisto, yung buong AI film. Anong ginawa mo doon? Nag-type ng prompt? So, I support that. Especially, practical lang tayo, diskarte. But, at the end of the day, pay creatives. Huwag niyong baratin dahil may AI. Yes. Sana hindi nanonood yung ibang mga ibang barat na businessman. Nakakainis kasi yung ganun na parang hindi na kami kinukuha, tapos nakita namin, gumagamit na ng mga AI videos and stock photos. Correct. Kaya yun, nakakalungkot lang kasi parang nag-depend na sila fully doon. Pwede AI, no? Well, actually, totoo kasi yan. Ang bilis kasi ng advancement ng AI right now. Pag hindi ka sumabay, mapag-iwanan ka. Yes, correct. Yan mismo yung sinabi sa amin ng leaders namin. I'm working in corporate pa, by the way. So, maliban sa in this live industry, di ba? I also have corporate life. And isa kasi yan sa inu-incorporate kailangan mong sumabay sa AI. Kasi, there are jobs, may mga job, etong reality, di ba? May mga jobs na paparating na pwedeng palitan ng AI. But at the same time, merong mga bagong jobs na hindi kayang i-support ng AI. So, kumbaga parang bawas lang yan, tas madadagdagan yung job. We need to keep up. Parang yes. And you have to use AI as a tool. Yan yung sabi ni Sir. Kailangan mong make it use as an advantage. Yeah. Instead of like, ay, may AI na, hindi ka gagalaw kasi may AI, di ba?
So, kailangan mo siyang gawing advantage for your own advancement as well. 'Di ba? Ayan, mabuhay ang mga artista, sabi po nila, Raya, mabuhay. Wala tayong sedula. So, ayan. So, sir, ito naman, this is more of a personal question, no? Ah, Kasi gusto ko lang din malaman, no? And tingin ko yung mga viewers kasi natin, no? Um, was your childhood, no? Kasi you're on live industry right now, di ba? You're doing corporates, yeah, multimedia. Is there a part in your childhood that makes your dream right now come true? actually, Uh-huh. lalo na yung pagiging filmmaker. Ah, nagsimula kasi yan nung bata ako, mahilig ako sa Batman, Superman na toys. Uh-huh. My mom and dad used to buy me those toys. Mahilig ako sa action figures, naglalaro ako. Tapos pag naglalaro ako, may kwento yan. Mag-aaway yung action figure ko na Batman and Superman. Mhm. Tapos, minsan naboboringan ako. Ang ginagawa ko, hinihiram ko yung Barbie ng kapatid ko para may asawa yung Batman ko. Tapos pag-aagawan nila ni Superman. So, dun pa lang, na parang, na parang I'm a storyteller na by that age. At Wow. natuloy nga yun. Naging filmmaker ako, naging multimedia producer. Na dating naglalaro lang, ngayon, ayun, kumikita na rin ako in just telling my stories. So, Wow. ayun. Alam Yeah. mo, I just had a realization right now, sir, because of that story. Oo nga, no? Di ba, kasi di ba usually kapag nasa toddler stage pataas, 6 years old, 7 years old, usually ganyan yung mga laro natin, action figures. Di ba? And ginagawa natin ng story, la 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 la, may ganun pa, di ba? Ang boring, Then, puro lalaki yung action figure ko. Kim, pera ng Barbie mo. something to add up. Oo nga, no? Mm-mm. Ngayon ko lang na-realize yun, and eventually you become a storyteller. Wow, well, that's Ayun. good. Now, well, we're almost on top of the time. Sir, ang bilis ng oras natin, Hindi ko no? na nga naramdaman eh. It's like, wow, mag 1 hour na palang conversation natin. Now, Mm. sir, this time, I will be giving you a chance, no? I'm giving the camera to you. Saan ka ba namin pwedeng i-contact? Mm-mm. Meron, you're working in iAcademy in Arcos, di ba? Mm-mm. Baka meron kaming pwedeng i-contact sa inyo, baka may mga future gigs po kayo, Mm. yan. So, I'll give the camera to you to plug those dates if there are. So, go ahead, sir. So, thank you very much for this opportunity. So, ayun, you could follow me on Instagram at Ken Leviste. Opo, yung Levisteng congressman, yung apelido kong ganun. Opo. So, Ken Leviste, and of course, Facebook din. Facebook, Instagram, Ken Leviste, and of course, TikTok, kanina natin yan. And of course, follow nyo na rin ang aming multimedia agency on Facebook, Instagram, and YouTube, Arcos Digital. So, ayan, para if you want to make your imaginations real, tara, let's talk about that. And of course, last na lang din. So, abangan niyo na lang din on my socials and Mhm. Arcos Digital ang mga next namin kaganapan. And I hope with you too na our 2026 would be Wow. blessed and Yes. fruitful. Amen. So, ayun lang naman. Shameless plug at Ken Leviste. Cloud Chaser eh. Follow na lang po, guys. Nagpa-follow back agad po ako. Ayan, maraming Yun lang salamat, sir. naman. Ayan, so before we totally end for tonight, no, again, we would like to thank our sponsors. Siyempre, unang-una na again ang Hacinia Aesthetic Clinics. If you want to have beautiful and glowing skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. So, the addresses are flashed on the screen, and also you may contact them directly on the phone numbers flashed on the screen. 0929-275-1014 or 0906-208-8183. Hacinia Aesthetic Clinics is open daily from 10 a.m. to 8 p.m. So again, if you want to have beautiful and glowing skin, punta na sa Hacinia Aesthetics. And also, we would like to thank as well Pamper City, of course, by OMG. Again, this is an aesthetic and wellness center and the very, very first and largest Pamper City in the Philippines. Our contact numbers and the addresses are also flashed on the screen. You may directly contact them for reservations and treatments. So Pamper City by OMG, your luxury escape. Yan. And also, we would like to invite everyone to please do like, follow, and subscribe to our official fan pages.
Syempre, with Ignis Novus Artist Management. In Facebook and in Instagram, it's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, it's at ignisnovus.official. And of course, with First Son Production, with Facebook and Instagram, that's First Son Production. And if you want to replay, rewatch, our educational contents, ayan, yung mga replay ng ating live, yan, you may directly go to our YouTube account at First Son Creatives. And of course, our live streams every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Every Monday, we have Chikahan with Mami Ray every 7 p.m. And Wednesday, Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. And of course, every Friday naman po ang coffee chat with the Ven Noveno. So make your 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. And of course, guys, I would also want to plug my social media. You can also follow me on Facebook and in TikTok. That's Daven Noveno. And in Instagram, it's king_mo_ako. Ayan. So it's another very inspiring story that we have for tonight. Again, sir, maraming salamat po on behalf of the Coffee Chat. Thank you for accepting our invitation. And then hopefully, guys, we were able to inspire you more. No? Lalo na it's a new year, it's a new life, it's a new day. Yan, sana tumagos sa ating mga puso ang inspiring advices ni Sir. Yan, sa Inspiring na ba buhay. yan? Parang makalat pa. Dog show yata yan eh. Pero sige. Inspiring pa rin kasi syempre, it's something that you have earned, di ba? Pinaghirapan yan ni Sir, of course. Ayan, so again, guys, parati naming iniiwan sa... Ano ba? Nabubulol na tayo, pa-closing na nga. Ayan. But gaya ng parati nating iniiwan, no? A life is just like a cup of coffee. You have to enjoy it for you to taste life. Okay, we'll see you again next week. Same day, same time. Thank you so much, guys, and have a good one. Bye! Step into a world where beauty meets grace, a pampering haven, a peaceful space. From head to toe, even dental, we've got it all. Elegance and confidence, feeling tall. Hair services that bring out your light. Pamper City makes you feel just right. Pamper City by OMG, your luxury escape. Where beauty, wellness, and self-love take shape. The first and largest in Ashana City, located at K1 Prestige. It's so lovely, shine. Pamper yourself, feels divine.